Nasa linya natin, Senator Sherwin Gatchalian, Chairperson, Senate Committee on Finance. Senator, magandang umaga. Senator Win, si Joel Suweng. Good morning Magand po. magandang umaga, Joel. Magandang umaga, Weng. Magandang Opo, umaga sa inyong dalawa. magandang umaga po. Ano bang detalye nitong on the part of the Senate dito po sa Bayanihan 3? 3. Kaugnay po ng krisis natin sa langis na nararanasan sa buong mundo ngayon. Actually, ito ay paghahanda pa lang. Wala pa siyang definite na direksyon, pero naghahanda kami in case na kakailanganing gumawa ng Bayanihan 3. Sa ngayon, isang senador pa lang ang nagfa-file nito, si Senator Lauren Legarda. At pinag-aaralan namin mabuti kung kakailanganin. Ang sitwasyon ngayon kasi, Joel, Weng, nag-iba eh. Malayo na yung sitwasyon, no? Dahil nga dito sa 2-week ceasefire. Opo. So at least nakakahinga tayo ngayon. Nevertheless, ang aking sariling pananaw, kung hindi pa babalik sa normal at kung ang assessment ay marami pa ring mga planta ng krudo ang nasira, dapat maging ano pa rin tayo, maging alisto at maghanda pa rin tayo. Pero itong Bayanihan 3 ay sa ngayon nasa pag-aaral kung kakailanganin. Ano po sa tingin ninyo, Senator Win, ang kailangang nakapaloob sa Bayanihan 3? Kung i-consider natin yung energy crisis natin, kailangan ng pondo, plus meron pa tayong Yes. inaalala na repatriation ng thousands ng mga Pilipino galing po sa Middle East. Okay, so tatlong bagay ang nakapaloob dito. Unang-una yung sources of fund, kung saan kukuha ng pondo. Ibig sabihin kung kakailanganin natin ng supplemental budget or gagamitin yung savings, dito natin papaloob yan. Pangalawa, pag-expand ng pagbibigay ng subsidiya at ayuda. Kung kukulangan yung pondo sa pagbibigay ng ayuda at subsidiya, dito rin kukunin. At pangatlo, yung tinatawag natin pam-priming. Kung kailangan ng ekonomiya natin ng dagdag na tulak, kasi sigurado ako babagal yung ekonomiya natin dahil sa inflation tumaas ng 4.1. Kakailanganin natin ng dagdag pondo para mapalago yung ating ekonomiya. Pero ididiin ko, Weng at Joel, dahil ito rin ay dapat madiin na mabuti. Hindi katulad ng Bayanihan 1 and 2. Ang Bayanihan 3, sa aking pananaw, wag sususpindihin yung procurement laws. Kung matatandaan natin yung Bayanihan 1 and 2, nag-suspend ng procurement laws. Ibig sabihin walang bidding. Opo. No? At dahil kung walang bidding, pwede magkaroon ng korupsyon. Kaya dito sa Bayanihan 3, ang aking pananaw, hindi kakailanganin isuspend yung bidding. No? Dahil mayroon naman ibang kapangyarihan ang ating Pangulo para gamitin sa pagbili ng krudo. Kung mga kailangan po ng pondo, Senator Win, supplemental funds para po sa Bayanihan 3, sa tingin niyo po magkano yung kailangan dito? Well, depende yan sa sitwasyon. No? Doon sa aming modeling, ang pinakamababa 90 billion, ang pinakamataas 400 billion. Depende sa situation. Kung lumala siyempre kung lumala, magre-repatriate tayo ng almost 900,000 to 1 million Filipinos. Kakailangan na natin almost 400 billion. Pero kung hindi naman lumala, kagaya ngayon humuhupa na, at sana magtuloy-tuloy na ito, hindi naman natin kakailanganin na malaki. Okay, Senador, nagpasa na tayo ng batas. Binibigyan natin na kapangyarihan si Presidente na bawasan kundi man tanggalin ang excise tax. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po ginagamit ni Presidente yung pong kapangyarihang yon at meron pang mga hinihintay pong mga rekomendasyon. Doon po, sa loob po ng batas, meron po kasing publishing. No? So, April 12 or 13 ang magti-trigger yan. So by that time, pwede nang suspindihin ng ating Pangulo yung excise tax. Pero ang aking recommendation, Joel, i-refund yung binayaran na ng excise tax ng mga petroleum companies. Dahil kung hindi natin i-refund yan, mag-aantay na naman tayo another 50 days. Oo Diba? po. Kung May kailangan matatandaan na natin, po na- ang inventaryo ng gasolina ngayon ay 50 days. Yes. Kailangan ibig na po sabihin, pag nating pumasok ang maramdaman gasolina ito sa eh. bansa natin, bayad kaagad sila ng excise tax. So antayin mo muna maubos yun. Paano No, gagawin to? so- Rediscounting? Anong gagawin dyan? And then gagawin, refund na lang. So for I-refund na lang example, natin. ang oil companies magbebenta ng bayad na excise tax. Kung magkano man lang nabenta nila, i-refund na lang ng gobyerno. Alright. Ito lang, kasi Weng, sa House of Representatives, nabuhay na naman yung panukala, ewan ko natatandaan mo, may panukala si Congressman Leandro Leviste. From 12%
Ibabasa. Ibaba natin ang VAT ng 10%. 10% from Malaki 12. ang maitutulong nito sa Filipino household ang kanyang pagtaya nasa 7,000 a year. So hindi mo Ang- siya tatanggalin total na Totally, 12%, bawasan totally. lang ng 2%. Pero ito'y sa kabila ng mga panawagan ng ating mga stakeholders, yung iba na nasa apektadong mga community swing na tanggalin na rin natin yung VAT. Oo. Ito hindi tatanggalin. Kung hindi tanggalin, bawasan lang. Oo. Do you find this sound? Kasi kung pagbabasihan natin yung panukala, mukhang malaki matitipid ng ng mga Pilipino kung babawasan natin ng 2% ng VAT. May pros and pwedeng pag-aralan, no, Joel. Pero komplikado kasi ang VAT. Ang VAT kasi ay system eh. Opo. So hindi magagarantiya na bababa ang presyo dahil ikakalat lang to ng mga negosyante kasi may input-output yan eh. At sa madaling salita, kung ikaw ay negosyante at wala kang pagbabangga na input, ikakalat mo lang yan sa ibang presyo o sa ibang produkto. Kaya hindi rin gagarantiya na bababa. Pangalawa, may pros and cons yan. No? Ang cons naman o ang hindi magandang mangyari, kung bababaan mo yung VAT o tatanggalin mo nga yung VAT, pag kumain ka sa Shangri-La, wala ka ring VAT. Kung kakain ka sa mamahal na restaurants, wala kang VAT. Kung magsha-shopping ka, wala kang VAT. So ibig sabihin, yung mga mayayaman, mag-enjoy rin ng walang VAT na babayaran. So kaya hindi ito masyadong tinutulak rin ng mga ekonomista dahil pati mga mayayaman mag-enjoy ng VAT removal. O, Senator, So yun ang isang con. naiintindihan ko po yung Senator, pero bukod sa taxpayer din naman sila, may kakayahan sila, pero nakararami pong Pilipino ay naghihilahod po sa hirap. Makikinabang So din po kumbaga rito. kung susumahin mo yung makikinabang na mahihirap kumpara doon sa kakaunting mayayaman, parang okay na, sige, makinabang na rin kayo, basta yung mahihirap na nakararami, makinabang po doon sa less VAT. Kaya nga, dapat pag-aralan mabuti, dapat timbangin mabuti. Kaya sinasabi ko, pag-aralan ng kabutihan tsaka yung hindi maganda dito sa pagtanggal. Dahil nga, pag tinanggal natin yan, magiging unequal. No? At yung mga may kaya, mag-enjoy rin ng walang VAT. Kaya tingnan natin kung ano yung pinakamagandang direksyon tungkol dito sa VAT. Pangalawa, ang dapat nating palawakin ay yung tinatawag natin targeted assistance. Mas marami pang subsidiya, mas marami pang ayuda na dapat ibigay. Kasi ito targeted eh. Kagaya ng 4Ps natin, meron tayong 4 million families na binibigyan to buwan-buwan. Pwede naman taasan actually ang proposal ko nga, dahil nakakakuha sila ng 3,000 a month ngayon, at dahil sa inflation ay matagal, dagdagan ng 1,500 buwan-buwan dahil mataas ang inflation natin ngayon. Pangalawa, yung ating mga PUV drivers, dahil nga mataas ang inflation ngayon, dapat bigyan rin ang proposal ko, bigyan ng 4,000 pesos buwan-buwan, no, para makatulong doon sa nabawasan na kita. So ito naman ay meron tayong mga targeted program. So ibig sabihin, kinukuha to sa VAT at binibigay naman to sa mga mahirap nating kababayan sa pamamagitan ng ayuda. Sir, kayo ang naglatag ng budget, kayo po ang chairman ng Finance Committee at alam niyo yung likaw ng budget ng 2026. Sa laki ng pangangailangan ng gobyerno sa pera ngayon, kung isusustain natin yung monthly na ayuda, kaya pa ba ng budget natin? O mangungutang na tayo, Senator, kung wala kang supplemental budget na ilalatag? Well, kaya lang naman natin na pag-uusapan to dahil tumaas ang presyo ng langis. Exactly Pero po. kung bumaba ang presyo ng langis, let's say, kagaya nga ngayon, nag-ceasefire na, at marami nakita mo sa isang pronouncement lang, bumaba ang presyo ng langis from 110 to ngayon, 90, tinignan ko kanina, mga Yes. 93. Oo, pababa pa ng pababa. Kung bumaba yan ng normal na level ng 60, hindi na natin kakailanganin na mas malaki pang pondo. Kaya ito, nakasalalay ito sa pagtaas at pagbaba ng presyo ng langis. Sa ngayon, meron tayong 200 billion na pwedeng ibigay sa ating mga kababayan in the form of ayuda. Nagagastos ay about 8 billion pa lang. So meron ka pang 192 billion na pwedeng gastusin. So pwede Pero pang kung sundan yung umaba ayuda. yan, siyempre mas mahirapan tayo. Exactly. Ito lang siguro magandang masilip na rin. Total, meron kayong oversight functions. Kasi merong mga eksperto nagsasabi na
Bumaba ang presyo ng krudo sa pandaigdigang pamilya matapos yung pronouncement from 110 o 109 naging $93. Pero sinasabi ng ilang mga eksperto, yung mga dating kalihim ng DOE, hindi daw agad ito mararamdaman. Bakit? 70 araw daw kasi yung stockpile pa rito. Sinasabi din yan ni Secretary Garin. Baka Kaya nga, yung bakit possibility ganun? doon na mag 200 tayo per liter sa diesel. Ang tanong pwede. natin, Weng, bakit ganun? Pagka linggo-linggo nag-a-adjust bakit naman pagka pababa po Hindi ako sang-ayon dyan, Joel Weng. Mm. Kaya hindi pwedeng tanggapin lang natin kung ano sinabi ng mga oil companies. Kasi pag hindi mo naman kailangan ng magaling na ekonomista. Nakikita mo naman kung tumaas ang presyo ng international markets kaagad, kinabukasan tumaas na rin sa atin. Pero pag bumaba yung international markets, aantay pa tayo ng isang linggo bago bumaba. So Hindi pwedeng tanggapin lang ng ganun yung dahilan. Ang importante ngayon, bantayan ng DOE ang presyo at pag hindi sila bumaba, dapat parusahan, bigyan ng penalty. Talaga, ito yung tinatawag natin. Parang yung ganun Sino na nagsabi penalty? sa atin kahapon, Weng, yung rocket feather effect ba yun? Oo. Pagka pataas, Rocket and rocket. feathers. Yes, rocket and feathers. Tapos pagka pagpataas, bababa, rocket. parang- Pag pababa, feathers. parang So, feather mabagal. balahibo lang. Diba? Nakakalungkot naman ito. Parang Tama, naglolokohan. hindi ako Parang sangayon. At sa kahit monitor namin ngayon yung presyo. Pag hindi siya bumaba, talagang imbisigahan namin itong sitwasyon na ito. Very good. Meron bang paraan? Kasi yung all the regulation law, palagi na lang sinasangkalan, Senator Meron bang... Nag-file ako. Ang problema kasi ng oil deregulation law, nabulag ang gobyerno. Yes. Wala siyang impormasyon tungkol sa presyo. Yes. Kaya nag-file ako ng batas para bigyan ng kapangyarihan ang ating pamahalaan. Tignan yung presyo. Ang ginawa kasi ng oil deregulation law, nabulag yung gobyerno. Hindi natin alam magkano binibili, magkano binibenta. Totoo po So yan. ngayon, dito sa amendment na ito, ibabalik natin ang kapangyarihan ng pamahalaan na tignan ang presyo. Ayaw nga nila i-unbundle Hindi Totoo natin alam, Weng, bakit naging 170 ang presyo ng Hindi, sa diesel. akin naman, nasa crisis tayo. Nagdeklara na ng crisis ang gobyerno. Hindi ba nga, pwedeng bakit gumamit hindi? ng police power ang gobyerno para mag-unbundle? Despite all the regulation law, Senator? Correct. Wala na kasing unbundling sa oil deregulation law, tinanggal yan Unlike sa electricity, sa kuryente, pag titignan mo yung bill mo, naka-unbundle. Diba? May transmission, generation. Ito wala. Hindi natin alam kung magkano ang hauling, magkano ang logistics, magkano ang yung tinatawag nilang industry take. Kaya lang, Senator, nasa national emergency tayo. Baka Yun nga kailangan gamitin ng... Poder ng gobyerno. Pwede nang gamitin ng Baka Pangulo pwede yan. po. Dahil nag-declare na ng national emergency, pwede nang gamitin ng Pangulo natin. Kaya yan ang aming mumungkahi sa DOE at iano na rin namin, hikayatin natin na tingnan ng presyo dahil dapat bumaba ang presyo. Alright, Senador, salamat sa Thank oras. you. Good Mag-ingat morning. ka. Maraming salamat, Joel. Thank you. Good morning po. Senator Sherwin Gatchalian.